sa lahat. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Dinipensa ng First Lady Agriculture Secretary Henry Tiu Laurel, tinawag na sinungaling si Zaldico matapos nitong idawit ang unang ginang sa umano'y anomalya sa importasyon ng bigas at sibuyas. Napakasinungaling talaga niya. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Kahit hindi pinatatawag, Presidential son Sandro Marcos nagboluntaryong humarap sa ICI. Malempyernong sunog, malaking sunog na sumiklab sa 8 residential building sa Hong Kong. Mahigit 50 ang patay, isang OFW kritikal. Dinipensa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ay matapos si Dawit ni dating Congressman Zaldico ang unang ginang sa umano'y anomalya sa importasyon ng bigas at sibuyas. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, ano ang sinabi ni DI Secretary sa mga aligasyon ni Ko? Jiggy, napakasinungaling ni dating Congressman Zaldico. Ayon yan mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ayon kay Chu Laurel, walang katotohanan na nakialam si First Lady Liza Araneta Marcos sa kahit anong issue sa DA. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. The First Lady has never meddled in any DA matters. Napakasinungaling talaga. Jiggy, balikan lang din natin yung mga sinabi ni Ko o naging paratang nga rito sa First Lady. Isa sa mga sinabi niya ay hawak daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang importasyon sa sibuyas. Kaya nung sumipa ang presyo niyan noong 2022 ay tumawag daw ang First Lady kay nooy House Speaker Martin Romualdez para ipahinto ang investigasyon ng Kamara tungkol dito. Ganyan din daw yung nangyari sa pagsipa naman ng presyo ng bigas noong 2023. Ang sabi ni Ko, may ipinakita umanong confidential document si Chu Laurel kung saan nakasaad ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos na may hawak daw sa rice importers. Maapektuhan daw ang unang ginang kung ipagpatuloy ang pagdingig at posibleng madiin sa issue ng rice smuggling. Kaya naman, tinawagan din ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos noon si Romualdez para ipatigil ang investigasyon sa bigas. Jiggy. Kari, may pinakita bang prueba si Secretary Tiu Laurel para patunayang hindi nga sangkot ang First Lady rito? Yes, Jiggy, kanina panandali ang ipinakita ni Chu Laurel yung sinasabing confidential document ni Ko. Bagamat hindi natin na isa-isa o talagang na buklat yung dokumento. Pero ang sabi niya, wala raw dyan ang pangalan ng First Lady. At sa sibuyas naman, nagpaliwanag din ang kalihim na talagang supply o kakulangan lang sa supply ang naging problema. Kaya raw lumobo ang presyo noong 2022. Wala rin daw kinalaman naman dyan ang kapatid ng First Lady na si Martin Araneta. Jiggy. At may pahayag na ba si FL Liza tungkol sa mga paratang ni Ko laban sa kanya? Jiggy, hindi naman direktang sinagot ni First Lady Liza Araneta Marcos itong issue na ito. Pero may makahulugan siyang post sa social media kanina. Ang sabi niya, kung may iba raw na mas gusto ng drama, ang mas gugustuhin daw niya ay turuan na lang ang mga law student
kung paano gumagana ang batas na anya ay nakabatay sa katotohanan at ebidensya. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, JP. Yan po ang ulat ni Kari Cator live mula sa Quezon City. Handa namang humarap sa Independent Commission for Infrastructure ICI si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagdawit sa kanya ni dating Congressman Zaldico sa budget insertions. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, pinatatawag ba ng ICI ang presidential son? Jiggy, wala tayong impormasyon kung naipatawag na nga ba dati ng ICI itong si Congressman Sandro Marcos. Pero nakita naman natin ngayon na mismo si Congressman Sandro pa ang sumulat sa ICI para ipakita yung kanyang kahandaan at yung kanyang willingness na humarap dito sa ICI. Siya pa nga raw yung hingi ng schedule kung kailan siya dapat magpunta sa ICI. Handa raw siya makipagtulungan at sagutin yung mga katanungan ng komisyon. Sa isang pahayag, sinabi pa ni Congressman Sandro na walang sino man ang nakakaangat sa batas. Kaya handang-handa raw siyang humarap sa ICI dahil wala naman daw siya itinatago. Pakinggan natin ang pahayag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin. We take note of his willingness on his willingness to appear voluntarily before the commission. And we will wait for the commission to eventually set the date. Jiggy, kung matatandaan nga natin ay binunyag dati ni dating Congressman Zaldico na ito raw si Congressman Sandro ay may budget insertions na nagkakahalaga ng 50 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Pero itinanggi na yan ni Congressman Sandro, sinabi pa niyang pantasya lamang itong sinasabi ni dating Congressman Zaldico. Hindi rin daw ito revelasyon kundi destabilisasyon. Jiggy. At Gerard, kung matuloy ang pagharap ni Congressman Sandro sa ICI, ila-livestream ba kaya itong pagdinig na ito? Jiggy, nakita natin yung sulat ni Congressman Sandro. Wala naman siyang sinabi doon, wala siyang special request na dapat ito ay executive session. Pero sinabi naman ng ICI na kapag nag-request yung mga resource persons sila na magkaroon ng executive sessions, ay tinitingnan nila ito, pinag-aaralan nila ito, titingnan nila kung yung dahilan inaayon doon sa kanilang guidelines at hindi makaka-apekto doon sa investigasyon. Kung pasok naman ito sa kanilang guidelines, pinagbibigyan nila ito. Pero kung walang request, by default ay live streamed yung hearing. Jiggy. At sino-sino mga personalidad na humarap sa ICI ngayong araw? Jiggy, ngayong araw, ang nagpunta sa ICI ay 2 mambabatas mula sa Quezon City. Si 5th District Representative PM Vargas at 6th District Representative Marivic Co. Pilar. Pero pareho sila nag-request ng executive session at hindi na rin daw sila humarap sa media kanina. Pero yun nga, sinabi ng ICI kapag nagre-request kasi yung kanilang mga resource person ay pinagbibigyan nila ito kung valid naman yung dahilan. Kung matatandaan natin, itong 2 mambabatas na ito ay dawit nung sa sinasabi ni Curly Discaya sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na sila raw ay tumanggap ng kickback mula dito sa flood control projects. Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, naghain ng not guilty plea para sa kasong graft ang 8 sa mga akusado sa flood control scam. Ang 8 ay pawang mga opisyal ng DPWH Mimaropa na dawit sa manumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Binasahan sila ng sakdal sa Sandigan Bayan kanina. Hindi naman nakadalo ang isa pang akusado. Pinagpaliban na lang ang kanyang arraignment sa December 2. Sa December 2 din ang susunod na arraignment ng mga akusado para naman sa kasong malversation of public funds. Umalmang 4 sa 7 aktibong kongresista na pinakakasuhan ng ICI sa ombudsman dahil sa pagiging kontraktor umano. Kabilang dyan sina Congressman Edwin Guardiola, Francisco Matugas, Joseph Lara at James Ang. Lahat sila ginit na wala silang tinatago at handa raw silang umarap sa investigasyon. Wala pang pahayag ang iba pang dinadawit na kongresista. Kahapon sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na nasa 10% ng mga kongresista ang iniimbestigahan, kaya posibleng madagdagan pa ang mga makakasuwang mambabatas. Ayon naman kay Speaker Bogie D, ginagalang ng Kamara ang mandato ng ICI at makikipagtulungan sila sa investigasyon. Susunod, OFW nakapagpadala pa ng voice recording sa pamilya ng matrap sa sunog sa Hong Kong. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Binulabog ng katakot-takot na sunog ang 8 residential building sa Hong Kong, 55 ng patay at halos 300 ang nawawala. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, may mga kababayan ba tayo na apektuhan ng sunog? Jiggy, isang Pinay OFW ang kumpirmadong nasa ICU ngayon matapos nga matrap sa nasusunog na gusali sa Wang Fu Court Complex sa Tai Po, Hong Kong. Kinilala ang biktima na si Rodora Tunacao, isang domestic helper. Nang sumiklab ang sunog, nasa 13th floor si Rodora kasama ang kanyang 3-month-old na alaga at employer. Nakapag-send pa raw ng voice recording sa kanyang pamilya ang Pinay nang matrap sa nasusunog na apartment building. Jiggy, pakinggan natin itong voice recording ni Rodora. Kami nasusunugan yung building dito. Na-stuck na kami sa room. Ang usok na dito sa loob. Hawak-hawak ko yung baby. Tulungan nyo kami! Tulungan nyo! Nasusunog na kami! Jiggy, matapos nga nang maisend ni Rodora itong voice recording ay hindi na siya na-contact ng kanyang pamilya. At kanina nga, nakausap natin yung kaanak niya rito sa Pilipinas at labis yung kanilang pag-aalala. Pakinggan natin yung pahayag ng kapatid ni Rodora. Hindi po ako makapaniwala sa nangyari na first time niya sa Hong Kong, kakaumpisa niya lang sa trabaho. Then ganun, makaka-receive kami ng record galing sa kanya na sobra na nangihina kami. Hanggang ngayon, sobra pa rin kami nag-aalala. Oo. Jiggy, ayon sa Philippine Consul General sa Hong Kong, may isa pa raw Pinay na nawawala at mismong employer ang nag-report nito at kasama ng nawawalang Pinay yung kanyang alaga na 5 years old. Samantala, umabot na sa 55 ang patay habang halos 300 naman ang nawawala sa sunog. Inaalam pa kung may mga Pinoy na kasama sa mga nasawi. Jiggy? At Camille, paano nagsimula ang sunog at naapulan na ba ito? Jiggy, ayon sa mga otoridad, pasado alas 2 ng hapon kahapon nang masunog ang bamboo scaffolding sa isang ginagawang gusali sa Wang Fu Court Complex. Dito raw nagsimula ang apoy hanggang sa kumalat ito sa magkakatabing residential building. Sumatotal 8 gusali na may tig 31 palapag ang natupok. Base sa paunang investigasyon, posibleng ang mga kemikal sa construction site ang lista ng apoy pero bine-verify pa yan ng mga otoridad. Napag-alaman ding hindi sumunod sa fire safety standards ang renovation. Binalot kasi ng bamboo scaffolding ang mga gusali na may plastic sheeting. Ito raw ang posibleng dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang apoy. Sa ngayon, under control na ang sunog. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Nagpunta si Vice President Sara Duterte sa Senado para sa deliberasyon ng 2026 budget ng Office of the Vice President. Wala pang 5 minuto, aprobado agad ang 889 million pesos na OVP budget. Hindi sinunod ng Senado ang inaprubahan ng Kamara na 733 million pesos. Matapos ang deliberasyon, nagkita sina VP Sara at mga kaalyado niyang sina Senator Bongo at Amy Marcos. Umarap din si VP Sara sa media pero di na siya nagpaunlak ng panayam. Pinuna ni Senate President Tito Soto mahigit 2 linggo ng hindi pagpapakita ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Nakatakda ng depensa ni de la Rosa ang budget ng DND at PIDEA ngayong araw. Pero nagsabi ang senador na hindi siya makakadalo sa pagdinig. Kaya si Senator Win Gatchalian muna ang sasalo bilang Finance Committee Chairman. Ayon kay Soto, hindi naman humingi ng tulong sa kanyang senador kaugnay sa balitang may arrest warrant na ang ICC laban sa kanya. Hindi na raw niya nakausap pa si De La Rosa mula nang mag-adjourn ang nakaraang Kongreso noong Hunyo. Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana kung hindi mo kaya, especially vice chairmanship ng budget, national defense, napakahalaga eh. Susunod, sa dokumentado mga residente sa Kalumpit, Bulacan, diskarte na lang sa baha. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Pagwawasto lamang po, buhay pang OFW na si Rodora Tunyacao na biktima ng sunog sa Hong Kong. Taliwas po yan sa lumabas na isa sa aming mga graphics kanina. Nasa ICU po siya sa Hong Kong kung saan kritikal ang kanyang lagay. Sa gitna ng ingay sa flood control scam, ilalugar sa Kalumpit, Bulacan ang 3 taon ng lubog sa baha. Ang mga residente, kanya-kanyang diskarte at ambagan na lang para maibsan ang kanilang paghihirap. Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Dito sa Kalumpit, Bulacan, hindi na lang isang kalamidad ang pagbaha, kundi isang katotohanang araw-araw nilang hinaharap. At dahil nga sa tagal na paghihintay sa tulong na hindi naman dumarating, gumawa na ang mga residente ng kanilang sariling solusyon. Tatlong taon na raw lubog sa baha ang Sitio Cabo sa Kalumpit, Bulacan. Pero simula raw nitong Hunyo, lalo pang nilamon ng tubig baha ang sitio. Noon ngang buwan pa lang ng May, June, lumaki na ng lumaki tubig. Hanggang sa nag-uulan, hanggang nagsunod-sunod yung bagyo, palaki ng palaki. Hindi na kami nakakatikim ng tuyo. Tiniis na lang po namin Adapt na lang po kayo. Dati hindi naman kami ganyan, umaani kami, pati mga gulay, palay. Dati po ba palayan yung Palayan po lahat yan. Ade nung mawala ang palay at ayaw na nga umano yung tubig, nagpispan. Nang magpispan po, tinaas yan mga binakuyan. Lumubog din, ala na rin pispan. Nalubog na rin ang pinanghuhulihan ng isda. Paano po yan pag may kailangan mga puntahang lugar, ang layo-layo. Tapos lahat po kayo nagbabangka. Lahat po ang dati tricycle at mga sasakyang yung namin, wheeler, ngayon, puro bangka. Gumawa raw po kayo ng tulay dito. Paano nyo po ba naisip na gumawa na lang ng tulay? At kailan nyo po naisip na okay, kailangan na natin gumawa ng sarili nating paraan kasi walang nangyayari, wala tayong madaanan? Mula po nung hindi na namin nadadaanan itong daan na to, at may bangka na nga kami, para lang kami makarating sa aming mga bahay. Nag-share-share kami para makabuo ng tulay na bato, medyo malapad. Gawa po siya. Share-share, bibili ng gamit, magkokontribusyon, tapos tulong-tulong sa paggawa. Yung iba, walang kakayanan na magkuha ng bato, kawayan po yung ang kanilang tulay, yung iba tabla. Nabubulok na rin sa tagal nung nakalubog. Hindi na nila madaanan. Ngayon, nagbabangka na lang sila hanggang sa loob ng bahay. So paano po yung mga trabaho nyo? Tapos syempre, di ba, magsuschool po yung mga bata. Alam niyo po, yung aking mga apo, sa hirap naming mag-asawa, ihahatid namin bangka. Pagkayari, iwiwheeler namin. Napakadulas ng daan. Puro lumot po doon Senior citizen na si Aling Seli, pero napipilitan siyang suungin ng baha para lang masundo ang mga apo mula sa eskwela. Sa pagsama namin kay Aling Seli sa pamamangka papuntang paaralan, itinuro niya rin sa amin ang mga tulay na pinag-ambaga ng mga residente para umalwan kahit papaano ang sadlak nilang buhay. Ito yung kanya-kanya nilang mga gawang tulay. Tapos dahil nga lahat sila nalubog na rin, kawayan na lang yung nakalabas. So ito yung gawa ng mga taga rito, tas yung kanina yung gawa ng mga taga doon. Sana naman po, yung flood control na sinasabi nila, may pera naman po pala. Kaming mga taong walang kakayanan ang nagdudusa. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.